Eto guys, replyan natin siya, no? Gold daw yung ininvest niya. So, ang atin po kasing vlog is tungkol sa pag-invest. Pero more on doon ako sa rental property. So, investment ng bahay or lupa. So, yun talaga yung aking inaano dito sa vlogs natin. Pero, natuwa rin kasi ako doon sa response niya na sabi niya, gold daw ang ininvest niya. Guys, maganda naman talaga kahit na ano ang i-invest nyo, basta nagtataas yung value niya is maganda. Ang bahay, ang lupa, ang gold, ang silver, mga nataas po talaga ang value niyan. Sa atin kasi hindi masyadong silver. Pero ang gold po talaga, tumataas yung value niyan. Maganda po ang gold. Pero, may pero guys. Pero guys, syempre, kung meron kang discipline sa sarili mo, may mga iba kasi dyan na mag-invest sila ng gold, bibili sila ng gold, hindi para parang gawin nilang investment. Bumibili sila ng gold kasi para pag nagipit daw sila, is mahuhugot nila. Yun ang hindi lang maganda na gawain natin kapag nagbili tayo ng gold tapos halimbawa after 1 year ngayon nagipit ka, bigla mong isasangla mo, tutubuan ka nasa 900, nasa 1,000, and then kukunin mo ulit siya. So parang yung pagtaas ng gold mo, hindi mo siya nararamdaman. Kasi nga, nagtutubo ka kapag nasa sanglaan. Paano kung 2 months or 3 months mo siya sinangla? So magtutubo ka, nasa magkano tinutubo ng 1 gramo sa ngayon. Yun naman yung inaano ko. Pero sa akin, guys, ang gold, for emergency purposes talaga. Kung kayo ay wala pang emergency fund, maganda po ang gold na emergency fund. Bakit? Pag dinala mo ng pawn shop, pera na yan. Diba? Tapos, ang pera mo, mataas ang value. Kung baga, hindi siya nakatenga sa bangko. Kasi guys, kapag nakatenga sa bangko, ang pera natin, ang liit lang ng tinutubo, tinatalo tayo sa inflation. So, kung hindi nyo alam ang inflation, ito yung nangyayari dun sa pera natin na nasa bangko, halimbawa is 10,000 yung nasa bangko natin, pero tutubuan lang nila ng magkano? Piso, 2 piso. Yun po ang tutubuin niya. Tapos, yung 10,000 na yun, after 1 year, magkano lang ang tinubo niya? Sabihin natin na 10 piso. Sa 10 piso na, malaki na po yung 10 piso na tinubo niya. 10 piso na tinubo niya in 1 year, pero ang value ng 10,000 mo is hindi na po 10,000. Kung dati, nakaka-10 sako ka ng bigas sa 10,000, after 1 year, baka siyam na lang or siyam at kalahati. So, magkano i-denown agad ng iyong 10,000? Kasi ibig sabihin. So, iba talaga kapag yung inyong emergency fund na ginawa is doon nyo ipapasok sa mga bangko na malaki ang rate, malaki ang taas, malaki ang interest. Una yan. So, ano yung mga bangko na yon? Yung CIMB, yung card po, parang I think 3 or 4%. So, card SME Bank. So, yung kapatid ko kasi is doon nagtatrabaho. And then, doon din sa mga time deposit. So, time deposit, hindi ko siya masyadong inaano kasi nga, pag biglaan mong kinailangan ng pera, hindi mo agad siya makukuha kasi naka-time deposit siya. And the next is yun namang, I think sa GCash, meron din yata sa GSave. So, I think parang mga ganun. So, hindi ako masyadong pamilyar, pero pwede nyo siyang gawin na doon sa mga bangko na yun na nagbibigay ng medyo mataas na rate. And, ang isa naman is yun nga yung sinasabi ni bro, ni ate, na sa gold daw ang invest niya. Kasi ang gold naman talaga, halimbawa ito ay 1 gramo, ngayon kunyari ang 1 gramo is 6.5, pagdating ng 1 year, hindi mo siya nagamit. Pagdating ng 2 years, hindi mo siya nagamit. Pagdating ng 3 years, baka nasa 7,000, 7,500 na yung value ng 1 gramo mo. So, lumalaki talaga ang value ng gold sa atin sa Pilipinas. So, malaki talaga siya. Kaya maganda rin po yung investment ng gold. Kaya lang, hindi ko nga siya masyadong prepare para sa akin kung lalampas ako sa 500,000 pesos na investment ng gold. Bakit? Kasi nadidelikaduhan kasi ako sa kanya. Although maganda siya para sa akin, pero kung masyado ng mataas or masyado ng malaki yung value na hawak ko, nasa bahay lang namin, nasa property ko, or something na hindi, ano lang, syempre, hindi natin masabi, alam mo na, panahon ngayon. So, ang gold para sa akin is hanggang 500,000 siguro okay sa akin. Pero kung lalampas siguro ako ng mga 500,000, so off ako doon siguro, ibahin ko yung strategy doon naman sa hindi mananakaw sa akin. So, ganon. Ganon lang. So, walang mali sa ating ginagawa, guys. Walang mali. Kung gusto nyo yung gold, kung gusto nyo ay property, kung gusto nyo is or whatsoever business. So, maganda rin kasi ang business. Pero sa akin kasi, as OFW, influencer, so, inaano ko talaga na habang nasa ibang bansa tayo, makapag-create na tayo ng ating income
Para pag uwi natin ng Pilipinas is meron talaga tayong napundar, meron tayong masasabi na pwede nating pagkunan, at meron tayong madudukot. So, isa nga po dyan na sinasabi ko, isang rental property. Kasi ang rental property, pag uwi natin, generate talaga yan ng passive income. So, monthly talaga, basta merong naupa sa'yo, magbibigay po talaga sila ng bayad. Huwag kayong manghinayang guys kung halimbawa 1 buwan, 2 buwan nakatenga ang inyong upahan dahil sa paghahanap ng matitinong mga good payer. Kasi, mas maigi yung nakatenga ang inyong property kaysa naman sa makakuha kayo ng tenant na marunong pa sa landlord. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo kung talagang rental property ang gusto nyo. Pero, yun. Salute ako doon sa mga OFW talaga na hindi pa man tayo masasabi mo na malaki na yung napundar or na-generate natin, nagawa natin sa buhay natin. Hindi pa man ganun kalaki yung ating napupundar, pero at least nagsisimula tayo. Kapag may sinimulan ka nga, sabi nila, di ba? One baby step is makakarating ka rin hanggang sa dulo. So, malay mo, ito yung maging way natin para makauwi tayo ng Pilipinas as OFW. So, ina-advocate ko ang lahat ng mga ka-OFW natin because I know the feelings na nandito tayo sa ibang bansa habang yung pamilya natin is nasa sa Pilipinas. Even single, kasi ako po ay single, pwede kong anuhin na sana umuwi na lang ako ng Pilipinas. Andun yung mother, father ko, ganyan, something. Pero, alam natin na hindi tayo makakapag-provide sa kanila kung hindi tayo magtatrabaho sa ibang bansa. As breadwinner, isa rin ako sa nangangarap na makauwi sa Pilipinas na hindi ko naiisipin na paano ba ako mabubuhay doon sa Pilipinas nang wala akong pagkakakitaan. Siyempre, di ba? So, syempre, doon sa may mga asawa at anak, iba pa rin yun. Mas mahigpit dapat yung sinturon nyo kasi meron kayong pag-aaralin na anak, meron kayong asawa na meron kayong asawang tutustusan, may anak kayo na pag-aaralin, kung 1, 2, or 3 man yung anak nyo, pag-aaralin nyo yan. Hanggang sa pagtanda nyo, talagang mag-ano kayo ng pera sa kanila, magbibitaw kayo ng pera sa kanila. Kaya guys, habang maaga tayo, kung nasaan man po kayo, kung saan man kayong panig ng mundo, bilang isang OFW, guys, mag-impok kayo, mag-ano kayo ng para sa sarili nyo, magtira kayo para habang maaga pa makapagpundar kayo. Kung ano man yung business na gusto nyong gawin, na sa tingin nyo, pagtanda nyo is makakatulong talaga sa inyo. So, ayun lang.